Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. Kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Dismiss Bamban Mayor Alice Goo. Pwedeng maging state witness kung ituturo ang sindikato at mastermind ng iligal na pugaw sa bansa, ayon kay Senator J.V. Ejercito. Kung ikakanta ni Alice Goo ang sindikato at mastermind ng mga iligal na pugaw, sinabi ni Senator J.V. Ejercito na pwede itong maging state witness. Sinabi ni Ejercito sa kanyang pagkakaalam, pwedeng maging state witness o testigo ng gobyerno sa krimen ang hindi pinaka-guilty. Sa pagdinig ng Senado kahapon, matatandang sinabi ni Alice Goo na hindi siya mastermind ng pugaw operation. Hindi rin daw siya guilty at sa halip siya ay isang biktima. Nangako si Goo sa mga senador na ibibigay ang mga pangalan ng mga mastermind sa isang executive session o closed-door meeting sa mga senador. Idiniin naman ni Ejercito na magdidepende sa pagtingin ng Department of Justice at ng Korte kung magka-qualify si Goo bilang isang state witness. Humarap na si Goo sa ilang minutong executive session kahapon at ipagpapatuloy ito sa susunod na linggo. Ang state ito sa pagkakaalam ko yung least guilty. Kung ba ituturo niya kung sino ang most guilty, kung sino ang mastermind, kung sino talagang pinaka-pinuno, then she can be, nasa appreciation yun. Then sa DOJ, kung tingin nila pwede siya maging state witness, kung may tuturo niya kung sino talaga ang mga mastermind, ika nga. If she is the least guilty, kasi ang ruling naman dyan is the least guilty can be accommodated as a state witness, di ba? Kung siya ay hindi most guilty, baka pwede. Depende yan. Anyway, we have the investigating agencies to determine. Nangako si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Goo nitong Martes, September 24 na sasabihin niya kung sino ang most guilty sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO sa executive session ng mga senador. Handa umanong pangalanan ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ang most guilty sa operasyon ng mga illegal na PUGO sa bansa. Kaya ang mga senador, pinagbigyan ang kahilingan ng dating alkalde na executive session para isiwalat ang kanyang nalalaman na muntik pang hindi matuloy dahil humirit ang kampo ni Goo na gawin na lang yan sa Huwebes. Natuloy naman ang executive session pero hindi na isinapubliko ang may binunyag ni Goo. Sa muling pagharap ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nitong Martes, September 24, tinanong ni Senator J.V. Ejercito kung sa tingin ni Goo kung siya ba ang mastermind ng illegal na pugaw. Iginiit ni Alice Goo na biktima lang siya at hindi siya ang mastermind ng operasyon ng may illegal na pugaw sa bansa. Pero nung tanungin kung ginagamit siya ng mga sindikato sa mga pagpapatagbo ng mga pugaw, itinanggi ni Alice Goo, "Your Honor, hindi po ako mastermind. Masasabi ko pong isa akong victim." Sagot ni Goo, "So ikaw ay biktima o kaya pawn? Ikaw ay ginagamit ng isang international group o crime syndicate?" Tanong ni Ejercito, "Your Honor, hindi naman po sa ginamit. If ever po, kung meron man po akong naitulong, helpful po akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa o sa mga allegations po, wala po akong kinalaman." Saad ni Goo. Kaugnay nito, tinanong ni Ejercito si Goo kung sa tingin niya ay mayroon pa bang mas guilty kaysa sa kanya sa pugaw. Tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty o kayo ba ay most guilty? Tanong ni Ejercito. Sinagot naman ni Goo na hindi umano siya guilty. Senator JV, ano po,
kayo ba'y kumbinsido na victim itong si Alice Goo at hindi siya may tuturing na isa sa mga karakter, talaga main character dito sa inyong ginagawang investigasyon? Well, hindi naman sa naniniwala akong biktima siya, pero naniniwala ako na isa siyang pawn o hindi siya yung mastermind, no? Dahil itong ganitong kalaking operasyon, ito yung International Crime Syndicate, sa palagay ko siya po isa sa mga ginamit, no, instrumento para dito sa krimen na mga related sa Pogo. So kaya nga po na nagulat din ako kahapon, Manong Ted, DJ Chacha, na pumayag siyang mag-executive session para daw sabihin niya kung sino po yung mga nasa likuran nito. At hopefully itong mga susunod pang, dahil mabilis na po yung kahapon, icebreaker lang, hopefully ikikwento daw niya kasi she will try to recall kasi medyo pa siyang aligaga pa ngayon dahil bugbog sarado na rin sa Kongreso, sa Senado. So she will try to recall at nangako po siya na sasabihin po niya yung mga nalalaman niya. Opo. Pawn, nagamit lang siya ng sindikato. Pero sa ngayon ho ba, sa lahat ng mga napakinggan po ninyo at ilang mga informasyon na inyo nakalap, pwede ho bang sabihin na nagamit lamang siya o talagang mulat sa pulpa lang, alam niya na mali ang ginagawa niya at siya ay hindi lang kasangkapan, kung hindi, kasabot talaga nitong mga promotor nito? Well, maaaring kasama rin po talaga siya sa operation, pero ang sa akin po, tingin ko talagang ang mga nasa likuran po talaga ang nagpapatakbo po ng mga ito, no? At yun ang gusto nating malaman, kaya nga po, Manong Ted, tinanong ko kung tingin niya siya bang mastermind, sabi niya hindi. Ikaw ba ang most guilty? Sabi niya hindi rin po. So, sa akin, baka pwede ho nating i-consider na siya gawing state witness para maproteksyonan siya, para po maituro niya yung talagang mga nasa likuran, yung mga talagang most guilty, ika nga, no? Pero i-appreciate pa natin at tignan ho natin kung ano po magiging takbo nitong executive session. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m. Siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong political career. Paano ka nagsimula bilang mayor? Sabi mo nga lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang nagsuporta sa inyo, no? I understand si former Mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Opo, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya po yung tumulong. Bali mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay pinrovide niya yung mga leaders niya sa iyo? Opo. Bali, ikaw ay dating negosyante, no? Yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no? Since Mayor Feliciano, former Mayor, he did not show up today. So hopefully in the next hearing, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Senator JV, sa motion ng SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. So paano kayo nagkakilala? Nung nagnenegosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Na-courtesy call po, then from there po, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag-last term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano naman naisip na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban? Kayo po ay nanegosyo. Nung panahon na yon, kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya? Hindi yung kamag-anak niya. Madalas kamag-anak pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So ito yung first nyo sa no? Hindi kayo naging official, kahit anong exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor.
Opo, tumulong po siya and together din po with the lineups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo dahil I understand kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund, and I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, nung 3rd Legislative District sa Tarlac. Pangatlo po siya no? Kasi kung seryoso siya, mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no? Independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanyang pangampanya. He was a poor third doon po sa distrito, no? Dito po yung resulta ng halalan. Anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, Madam Chair, probably hopefully next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naaalala nyo po yung hearing noong 2015, 2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no, that was brought in the country at nagkaroon po ng alala ko kasi yun kasi para sa Bamban din ho yun, meron ho landfill doon, and I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Bamban already had an ordinance na banning passage of waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no, ni former Mayor John Feliciano. So hopefully hopefully in the next hearing. So ang punto ko po dito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay, Canadian waste, no, na pinagbawal ng kanilang Sangguniang Bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makapagtapon ng mga basura at waste from Canada going to Bamban. So kaya medyo sabi ko para naalala ko lang 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, maaari pong pagpasok ni Alice, hindi pa na kung siya po ay Filipino citizen or Chinese citizen, kahit na illegal, kinondon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully in the next hearing, Madam Chair, he will be here to answer these questions. I'll go to dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa pagtakas o sa escape ni Alice, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga opisyal, kung meron man, o mga empleyado ng gobyerno na talaga umalalay sa kanya. Sabi niya Alice, sabi mo last time walang tumulong sa inyo na Pilipino na kayo ay tumakas? Wala po. At nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay ang inyong sinakyan ay yate, no? Sa galing sa farm, nag-van kayo hanggang sa port, tapos sumakay kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong ilang beses natatakanin yung passport nung pagdating nyo po ron sa Shan Bien na hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakan yung passport? Your Honor, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, move on tayo. Yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total hindi naman siguro ito kasama, natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa? Kasi sabi mo kanina hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano, naalala mo yung bandera? Your Honor, doon sa yacht po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, siguro Marina, may Marina ba dito? Anybody from Marina? Walang Marina? Parang kanina nandito.
Siguro next, Madam Chair, kasi... Yes, Senator JV, baka sa ay, susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast Guard. itanong. Sige po, tanong ko lang po. Correction, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Si Attorney Den Tomas, tama? Den Thomas, dito ba? Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? O siguro sa Coast Guard muna, habang inaantay natin Alright, kung Senator nandito JV. nga Marina. Pwede naman kayo lumapit dito para sumagot. Dem Redonia, yung sa Marina, dapat nandito yata. Sige, makisingit na lang po. Sige, sa Coast Guard, please identify yourself, sir. Thank you, Madam Chair. Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Captain Tanseco. Oo, Yes, sir. kasi sana tatanungin ko yung Marina dito because kasi ang ayon sa salaysay ni Alice Go, ang ginamit nila ay yate, no? Kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine vessel. Most of them are ang tawag sa kanila ay visiting yacht, no? Pero talagang ang pagmamay-ari po nila ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa meron tayong suspicion na ginamit po 'yon, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo o Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po, si Alice Go, meron hong, anong tawag doon, naka-red flag sa inyo, under watch. May pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Madam Chair. Under the Philippine Coast Guard Law, our present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessel. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question nyo po, Madam Chair, Sir, Senator, Sir, yung ano ang inspection po namin, mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe yung voyage. Yung pong tanong nyo, the possibility, the Philippine Coast Guard has come up with a report tungkol po dung possible route na ginamit po nila and would like to submit it sa executive sessions na naman po because there are some national security implications po. But I can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise, Senator JV, if I may, salamat para doon, Captain Tanseco, yung sagot nyo kay Senator JV, and we will schedule that executive session, or at the very least, presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Salamat. Likewise, Madam Chair, take advantage of that daw sa executive session if you can submit. Kasi alam ko, tama, meron kayo tinatawag, nabanggit ko noon, yung AIS, no? Each vessel are equipped with AIS, yung automatic identification system, na dapat alam natin saan siya rehistrado at anong make ng vessel. No? I'm sure you can monitor that. Probably all the vessels that passed, no, from yung sa Mindanao going to Yes, sir. Sabah, sana po ma-submit nyo sa committee. Madam Chair, if I may. Yes po. Yung pong sinasabi natin, good Senator, about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka pa passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, of course, subject sila to verification, to inspection, but meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I
can name po yung ating system. Ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Thank you for that, Captain. No? Yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the Philippines. I don't know for what reason. Probably to evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yate ngayon dito na dumadaong, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting yacht ang classification sa kanila, gayong dito na po sila base. So probably that is another point, but I think we can dig deeper. Baka pwede hong nagamit itong mga local yachts, pero sila po ay foreign flag, no? Pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot, Madam Chair, kasi talagang may kaya, can afford na magyate, mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis. Kaya po, hinahayaan na lang nilang sila for visiting o foreign flag vessel. So, yun po. Hintayin na po natin Marina in the next hearing. Last but, siguro itong huli na lang po si take advantage. Andito na po si Ma'am Alice, no? Siguro we will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa Kongreso dito, ilang oras. Siyempre siguro naawaan sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang, kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Sige po. Go, Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no? Sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and we will be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair.
Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na mayroon na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga pogos sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Huaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't Madam waste Chair. the time, don't waste the opportunity, but Yes, make Madam the Chair, most use of thank it. you for that. Senator Jane. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Miss Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Mr. Yang Jianxian, kung yung steel business nyo ay induction furnace na galing sa China, yan ba yung Sanja ba yun? Yan ba yung negosyo ng Sanja, yung steel na gawa ng induction furnace galing sa China? Miss Caroline. 请问那个你的三强公司他们使用的这些钢铁的技术那个机器就是这种机它有这种机器吗？什么？你们三强公司使用的机器叫做什么？就是那个炼钢铁的机器啊。炼钢铁 Yes, it is the steel furnace. It is the steel, or it's the induction furnace. Induction furnace ba? Yes, when you say 炼钢铁, it's like a molding. Okay. Yeah, molding the steel. So Is that yun what you yung induction furnace na tinatawag. 所以你们的机器就是炼钢铁机器，对吗？就是用那个废铁下去烧，再炼出来的。 Yes, it's the furnace, the induction furnace. All right. Well, for the record, induction furnace yung gamit ng Sanja, iyan ang kinikilalang substandard na steel na lumulunod sa market sa ngayon. Yung induction furnace na pinamimigay daw na libre sa China dahil obsolete na doon at para hindi tayo makatayo ng honest steel industry dito sa Pilipinas. Mr. Yang, nasaan ang steel nyo? Yung steel na ginawa di umano sa Sanja. OK，所以你们生产出的钢铁现在在哪里呢？在哪里销售是吧？现在在哪里？它们存在哪里？生产的钢铁是吧？是的。在那个达古兰三家的仓库里面啊，三家厂里啊。So the manufactured steel right now are kept in the warehouse. Saan yung warehouse? 那个仓库在哪里？就是在三家的工厂里面啊。So it's inside the factory of Sanja. Inside the factory of Sanja. Where is the factory of Sanja located? 三家的工厂在哪里？在那个达古兰的那个经济开发区里面。达古兰是什么地方？开发区。达古兰。达古兰 ，It's in Dakuran. Dakuran. 那个经济开发区吧。Like the economic development area. Sorry, Miss Caroline, pakiulit. It is in Dakuran Economic Development Area. In the? Dakuran. Takuran? Taguluan. Tagoloan. Yeah. Economic Development Area. I heard another name, is it called FIVIDEC? Oh, FIVIDEC. FIVIDEC. Oh, FIVIDEC. Sino po nagbigay ng permit sa inyo na mag-stock ng steel ng Sanja sa FIVIDEC?
对，所以您把这些钢铁存在你们的仓库，谁给你们这个许可证？我们都有许可证啊，全部有啊，手续都完整啊。所以这个存在仓库的钢铁哪里得到的许可证？哪里得到的？我不明白，就是说什么存在仓库的许可证啊？就是你们如何把这些钢铁存在你们的仓库里面？我们生产出来，如果没有卖出去，就放在那边啊。所以你们的许可证是哪里得到的？许可证这个就是我们有申请啊，这些不是我去申请的，是那个我们3家的那个有在做这个去负责申请这些办手续的工人啊。Yes, Ms. Caroline. So it's already included in all the permits that we have. Even the warehouse permit, it's also included there. No, Sanja is a private company. Fividec is a government facility. Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na ang private steel ng Sanja ay pwedeng i-stock dun sa government facility ng Fividec? Sino yung padrino doon? 所以你们在这个 Fividec 这个仓库，您知道这个 Fividec 的仓库吗？这个是政府拥有的这个地方，所以谁给您这个许可证，让你们把您的公司的钢铁存在这个仓库里面？因为我们3家是给 BBD 租那个地来建的啊。我们3家的工厂嘛，是给那个 BBD 的这个开发区里面租地来建3家工厂的。Yeah, because this area by Fividec is the one that we rented, so that's why we are allowed to put in our products there. No private company can rent a government facility, ganyan-ganyan lang. Sinong kausap nyo sa Fividec para pumayag na i-rent nyo yan or basta ma-stock nyo ang steel produce ng Sanja sa Fividec? Sinong kausap ninyo? Sinong kausap ng Sanja sa Fividec? Okay, 所以你们在 Fividec 的联系人是谁？ Fividec 的联系人？ 我们都是那个一个叫东海的那个，他懂得英文的那个，在跟 BBD 的在联系啊。他叫什么？ 叫东海。东海，你叫做东海。The name of the person that I'm communicating with in Fividec who knows how to speak English also is called 东海。东海，Chino siya o Filipino siya? 他是哪国人 Madam Chair, 中国人。 Yes, Senator De La Rosa. Maybe next hearing, Madam Chair, can we invite the manager or the chairman of PBDIC to give us enlightenment on this? Baka parang locator yung ginagawa nila, parang locator yung mga kumpanya dyan sa loob. Alright. Tanungin natin, Madam Chair, imbitahan natin. Sino po ang manager o chair na ngayon na ating iimbitahin? Comsec. Noon, alam ko, retired general yan eh. Retired general ng Armed Forces, pero I don't know ngayon kung sino nang bago. Alright. PBDIC. We will do that, Senator De La Rosa. And before I recognize the majority leader, 2 matters urgently. Mr. Yang, iimbitahin namin next hearing yung manager or chair ng Fividec, either retired general or kung sino ngayon ang manager o chair, dahil sa tingin ko rin, siya yung kausap nyo para makapag-stock ang isang private company sa isang government facility. And then, sa pending matter ng executive session, actually, we have a room available, pero pumasok din yung request ng counsel ni Guo Huaping na si Attorney David, who is also a resource person na sa next or last hearing na lang. So, kaming, and Madjo, just to update you, kaming mga
Members ng committee, ready kami to go into executive session now. We have a room available, but in a way, it's also partly your call, no? Handa ka na ba ngayon or sa susunod na hearing pa? Pero ngayon na sana, Miss Alice, Guo Huaping, ako naniniwala ako sa timeliness ng mga bagay-bagay. If I may, yes, kung maaari po, Majority Leader, I'd just like to make a brief closing remark before we suspend, and then unless may violent objections, mag-move into executive session na po tayo. Tony Yang, alias Antonio Maestrado Lim, real name Yang Jianqin, has made many stunning revelations. He admitted that he is a Chinese national who co-opted a Filipino identity to establish businesses here. He admitted that he was born in China, thus admitting that his Filipino birth certificate is fake. He admitted to having no boss and being the boss of his businesses. Ang problema, at least one of those businesses involves a POGO connected to Bamban with its own slew of illegal activities. Hindi lang negosyo ang patagon nilang tinatayo dito, sindikato. And it's not only Filipino identities they have co-opted, unti-unting lumalabas sa hearings natin na pati mga opisyal at institusyon ng gobyerno ay unti-unti nilang napapas sa kamay. Zhao Xiaoqi, sorry if I did not pronounce it correctly, has admitted that he offered 1 million pesos to ensure special treatment for his wife and grandchild. Senator Joel had reported that Tony Yang had police escorts with him at the Laguindingan Airport. It appears that POGO influence has taken hold in the local governments of Bamban, Porac, Suwal, and possibly Homalig. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito at lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Again, Ms. Sheila Guo, your contempt citation is lifted. I'm informed that the court sheriff is here to serve subpoenas to Cassandra Ong for human trafficking and Guo Huaping and Zhang Mir for money laundering. The OSAA is instructed to extend the necessary assistance. This hearing, before I suspend, may we ask from the Honorable Chair, Majority Leader, if Senator we're going to Francis. proceed with the executive session, because I've made likewise, as per your request, during the last hearing, I've made available the adjacent office, which is just a few steps away, Madam Chair. Thank you very much, Majority So it is the Leader. pleasure now of the committee to have the executive session, or kasi matagal ka na nanghihingi na executive session, Miss Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite. What say you? Your Guo Honor, Huaping? Madam Chair, I'm very thankful po for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next and Opo, possibly next po. last hearing na lang Opo. natin. Wala ba Wala dito yung lang. council mo? Di ba Wala ba yung council nyo Sino rito? yung Wala po. kinoconsult mo kanina? Nasa Cebu po sila, darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap mo sa likod mo? Si attorney ko, hindi nyo ba counsel? Partners po. Apo. Sinong Council counsel? ka niya. Ni-request ko po si Attorney Stephen po, tsaka si Attorney Avisado po. Attorney Avisado and? Attorney Stephen David po. Attorney David. Madam Chair, Senator let us Ramos. inform the resource person that whatever will be taken up during the executive session
hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traidor. Kung ano pag-usapan nyo sa loob, sa amin lang yan for the consumption of this committee. Kaya huwag kang mag-alala. Then, I'm worried kung bigyan pa natin ng next chance, Madam Chair, baka lalala yung sakit niya, magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, mas mabuti ngayon na, nandito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, let us use this opportunity. The Chair adds her advice to that of Senator De La Rosa. Go Huaping, napapanahon na nandito na yung lugar, ni-reassure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite tuwing gagawa kami ng anumang executive session. I will really advise you to take advantage of this moment. At kung may bitin pa or nagtyaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin nakakaintindi naman, you may ask Attorney Ko and your other counsels here present to consult with Attorney David kung may tanong ka during the executive session. But I really advise you to take advantage of this opportunity today. Madam Chair, Majority Leader. kung masama ang pakiramdam niya, yung office ko katabi lang yung clinic pwede rin natin pa-assist sa'yo, Miss Alice, yung mga doktora at doktor doon. So, muli, anong say nyo? Go Huaping. Madam Chair, okay lang po na makausap ka lang po saglit si Attorney Stephen David. Please do that. In the meantime, habang iniintay natin, ipapapirma namin, Mayor Kalugay, sa inyo itong waiver of confidentiality. So, sinong mga, yes ma'am, salamat. Abot kay Mayor Kalugay para ngayon pa lang meron na po kaming signed waiver of confidentiality. Ito po yung sa bank accounts na pinag-usapan nyo kanina ng aking mga colleagues. Opo, Madam Chair. Salamat, Mayor Kalugay. Alright. Yes. Sa iba pang mga resource persons at iba pang mga tao na nasa hall, you may leave now pending yung final decision po namin kung itutuloy yung aming executive session. So, maraming salamat po sa ibang mga resource persons. Yes, the Chair reiterates, ang wish ko rin sana ay ituloy na natin ang executive session. Now take your seat. Thank you, Comsec. Ms. Carolyn, I think you're here as the interpreter. Could you kindly translate to the resource persons what they have sworn to, so that they know what their obligation is to this committee? 刚才我们宣誓的是，就是我们在听证会的时候要说出真相，所有的真相。 Salamat, Ms. Carolyn. All right. So I will ask questions first to Yang Jianxin, or Tony Yang, or Antonio Maestrado Lim. Mr. Yang, kailan po kayo dumating sa Pilipinas? When did you come to the Philippines? 请问杨先生，您什么时候过来菲律宾？我大概是在1998还是1999年。That was around 1998 or 1999. So 1998 or 1999, you have been here for a quarter of a century or 26 years. 所以你在这里大概有26年了，是吧？大概25、26年了。Yes, that's correct. Around 25 to 26 years. Hanggang ngayon, hindi pa kayo marunong mag-Pilipino? 你到现在还不会说菲律宾语吗？ Tagalog, Bisaya, may kunti-kunti. Ganyan. Yes, Tagalog, Bisaya, only a few. A mix of everything. Ganyan din yung sagot ni Michael Yang sa amin nung Family Investigation. Sa tagal na niya dito, hindi pa rin marunong mag-Pilipino o Bisaya ng fluent. Madam Chair. Anyway, yes, SP Pro Tempore? Maybe we can ask Senator Gatchalian to confirm if he is really telling the truth. We'll let the interpreter
do her job, Mr. President. I agree, Senator Sherwin. Thank you, Senator Sherwin and SP President Pro Tempore. So, Mr. Tony Yang, you confirm that you are a Chinese national? Kinukumpirma nyo na Chino ang nationality nyo? Your mic, please, Ms. Caroline. 您确认你是中国籍吗？我确认。Yes, I confirm. You confirm. So, do you also have a Philippine passport? 那请问你也有菲律宾的护照吗？我没有菲律宾护照，没有。I don't have a Philippine passport. None. You don't. I heard differently. Do you have a Chinese passport? 那你有中国的护照吗？有中国护照。Yes, I have a Chinese passport. You have a Chinese passport. Ito po, ifa-flash ko ngayon, birth certificate po ninyo. So, at ito birth certificate nyo dito sa Pilipinas. Late registration rin. O, nirehistro po ito sir, noong 2004. So, just 15 years, 16 years after you arrived here. Ibig sabihin, 34 years old na kayo nung na-register ang birth certificate nyo. You recognize this? 请问你能认出这个出生证吗？因为这个出生证我也不懂得英文哦，就是当时好像我来这边差不多应该2、3年了。当时我爷爷他不知道怎么样，去哪里弄来给我，是我爷爷弄来给我的。Okay. I actually could not understand English. What I remember is that when I was here, when I was 2 to 3 years old, it was my grandfather who helped me come up with this birth certificate. You were not here when you were 2 to 3 years old, Mr. Yang. Sabi nyo dumating kayo 1998 or 1999. And then 2004 pa itong rehistro, 34 years old na po kayo. And then now you're telling us it was your grandfather who late registered your live birth. So it looks to me, Mr. Yang, the birth certificate is fake. Remember, you are answering under oath. Miss Caroline, please. 我们的参议员说，就是因为这个出生证，它的日期它并不是在你2、3岁才出来的出生证，所以这应该是假的出生证。Your mic, please. 这样，因为当时我爷爷吧，他弄给我，我也不知道，应该就是为了要做生意比较方便嘛，应该是这样吧。That during that time, it was my grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Similar story as Guo Huaping, similar story as revealed by the SP Pro Tempore about Cassandra Leong. We will ask the Philippine Statistics Authority to investigate if, like theirs, your Philippine birth certificate is also irregular. Dahil lumalabas, the birth certificate is fake. Mr. Yang, sabi nyo nga, you are a Chinese national, sabi nyo wala kayong Philippine passport. Ba't kayo nagpapanggap na Pilipino? Miss Caroline. 你刚才说你是中国籍，然后你也说你们有菲律宾的护照，那您为什么要说你要说自己是菲律宾人？你为什么要说自己是菲律宾人？因为我当时我外公嘛，他弄给我哦，我刚来也不大懂得他弄这个给我是为了什么，我自己在想，应该是为了我留在菲律宾这边发展做生意吧。比较方便嘛，应该是这样，我自己想的吧。因为当时他弄给我，到现在也好像有20年左右了，我也反正就一直就是这样的，这样用着。
Okay. During that time, it was my grandfather who helped me process this birth certificate. I am not aware of this. Maybe he was thinking that it was for my convenience so that I can build a business here. Ano ba talaga ang totoong pangalan nyo, Mr. Yang? Let me show you yung ACR application form nyo. O, pinafa-follow up ni SP President Pro Tempore. Ano bang totoong pangalan nyo, Mr. Yang? 请问你真正的名字全名是什么？我是杨建新。 I am Yang Jianxin. Yang Jianxin, as I read from your nameplate. But look at this. Tingnan nyo Ito yung ACR application nyo. Diyan, Yang Jianxin nga kayo. Pero, merong ding LTO, Driver's License Application. Papakita din po namin. Dito naman, pangalan nyo, Antonio Maestrado Lim. Ito pa, Taxpayer's Identification Number application. May TIN pa. So ito, sa mga Pilipino, dito naman, iba na naman ang pangalan nyo. Antonio Lim. So alin sa mga ito ang totoong pangalan nyo? 请看我们刚才给你出示的这些驾驶照，还有这个交税的号码。那这里有说您的名字就是 Antonio Maestrado Lim， 还有一个就是 Antonio Lim。那请问您真正的名字是什么？真正的名字？是的。我自己也不大清楚。 但是我知道，就是说叫安多尼林安年，可是林个里是阿个，我家的都因比马路龙安年，pero 就是我自己对这个英文嘛，我也不说也不准，但是就是大概就是叫安多尼林这样，我知道那个。 就是叫安多尼林或安多尼임림感念。Since I do not know how to speak English, what I only know is that I am called Antonio Lim. They call me Antonio Lim. That's what they call me. Before I continue questioning Mr. Yang, I'd like to acknowledge the presence of the Majority Leader, Senator Francis. Salamat sa pagdalo. Sir, bakit ba iba-iba pa yung pangalan na ginagamit nyo sa mga official documents? Minsan kayo si Yang Jianxin, minsan Tony Yang kayo, minsan naman Antonio Maestrado Lim. Bakit iniiba-iba ninyo yung pangalan nyo sa official documents? 请问为什么要这样做？就是在不同的这些政府的文件，你用不同的名字。我就是政府的文件应该只有安多尼林嘛，没有别的名字啊。 In the government documents, I only use Antonio Lim and no other name. May pinakita kaming iba. Yung alien registration application nyo sa Republika ng Pilipinas, Yang Jianxin. Dun sa LTO driver's license application na sinabit nyo sa Republika, you were Tony Yang, the previous slide. Doon naman, dito naman sa TIN application nyo, Antonio Maestrado Lim. Hindi totoo na isang pangalan lang ginagamit nyo, iniiba-iba ninyo. And you have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience. Talagang for convenience. Gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Miss Carolyn. OK， 参议员认为，就是你在这些政府的文件就使用了不同的名字。刚才那个外国人注册，你用了那个杨建新的名字，但是在驾驶照还有这个交税的文件，你用了你的英文名字，就是 Antonio Lim。那我们认为呢，你这样用就是为了在菲律宾能够赚钱，能够使用你这个菲律宾的这个身份来在这里开业做企业。我对就是说
在菲律宾做生意吧，中国人，比如说没有菲律宾的那个证件就不能做生意吧，不能申请这个营业执照啦。我就是当时我外公啊，他弄这个给我，我在想，应该他也是想说，为了我在这边做生意，以后长期留下来在菲律宾比较方便嘛，应该是这样的。Yes, because the initial intention of my grandfather is for me to start a business here. That's why I use an English name so that I can also apply for business permits, for other documentations that will be needed for the business. Precisely. So for the record, Mr. Yang has confirmed that he is also Antonio Maestrado Lim, aside from Tony Yang, aside from Yang Chansin. At di ako makapaniwala, quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya fluently o Filipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan. Madam Chair, can I just clarify Senator one thing? Joel, one Can thing. I just clarify, Caroline, if you can relay this message? Is it still your grandfather who applied for the TIN, for the LTO and ACR, as you previously mentioned for your certificate of live birth? Yung grandfather mo pa rin ba yung nag-apply para sa'yo at this point in time na ganito ka ng katanda? Ms. Caroline. 请问杨先生，这些其他的文件，刚才你说过，就是你是出生证，就是有你的外公来帮你办理。那么其他的文件，比如说这个驾驶照啊，这个外国人的注册啊，还有这些交税的号码，也就是您的外公来帮你办理吗？不是，这个不是我外公帮我办理，这个是我去办理的。No, it was not. It was not processed by my grandfather. It was me who processed these other documents. So obviously, Madam Chair, exactly. Obviously, ginagamit mo yung iba-ibang pangalan, gaya ng minana mo sa kiniklaim mo na grandfather mo, para sa convenience mo, at ikaw na nagsabi nun, para sa negosyo mo, at paiba-iba ka ng pangalan dahil illegal yung mga negosyo mo. Yung mga negosyo mo gumagawa ng criminal activities. Isang tanong na lang. Can I just one, Madam Chair? One more and then the Chair will continue her question. Yes. What about yung mga gun permits mo? Permit to carry mo? Pare-pareho din ba yung pangalan mo? Meron ka bang mga gun permits? Kasi nung nahuli ka sa Cagayan de Oro, may 6 na baril na possession mo. Miss Caroline. OK， 所以一个问题就是，请问你那个持枪的那个证书就是用什么名字？那个是Antonio Lim哦。持枪的。是Antonio Lim。I use Antonio Lim for that permit. For all 6. I just wanted to put on record. Last na po ito. Hindi Pilipino. Tapos, may TIN, may LTO, may ACR na iba-iba yung pangalan. May 6 na baril na nakuha. Hindi natin alam kung ilan ang baril nito, Madam Chair. Pero hindi Pilipino. Hindi makapagsalita ng Tagalog ng Pilipino, hindi makasalita ng Bisaya. Tapos dito naghahasik ng lagim sa bansa natin. Dito lang sa Senado, napaka-weird na ganito yung sitwasyon na may interpreter tayo. Nakakalungkot para tayong binabalasubas dito, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. So, Mr. Yang, or kung ano man yung totoong pangalan nyo, bakit ba kayo pumunta sa Pilipinas? 请问杨先生，您为什么要过来菲律宾？因为我爷爷当时我外公嘛，他们就在这边啦。他们叫我过来这边发展做生意，这样就是过来这边做生意吧。
During that time, it was my maternal grandfather who invited me to come here to join them in the Philippines to open up a business. Madam At Chair. saan kayo ipinanganak? And then I will call the SP Pro Tempore. Saan kayo pinanganak? 请问你是在哪里出生的？我是在中国福建。福建。哦，福建。福建。Okay. I was born in China in Fujian. How do you spell that? Fujian, and that means in Fujian province. Fujian province. Which city there? 福建哪里？晋江。In 晋江。晋江市。 XIN. JIN. JIN. JIANG. Jinjiang. SP Pro Tempore. For one question. Why do you have a birth certificate? Live birth certificate when you were born in China? 那请问你是在中国出生对吧？为什么有这个菲律宾的出生证呢？菲律宾的出生证是吧？是。就是我过来这边应该大概3年还是4年吧，我爷爷去弄来给我的，我外公嘛去弄来给我的。Yes, it was my maternal grandfather who helped me process the birth certificate for the first during the third or fourth year that I came here in the Philippines. And your yes, SP Pro Tempore. Tingin mo nga kung buhay pa yung lolo niya. 请问你的外公还活着吗？我外公应该在15年几年前就过世了。十几年前 ，OK。过世了。So my grandfather, he passed away around 10 years ago. Eh, kaya niya ginagamit dahil patay na eh. You are always using your grandmother or your grandfather because they are already dead. How can we ask them questions? If indeed it's true that they processed all your fake documents here. And Mr. Yang, ang nakalagay sa birth certificate nyo, place of birth, Misamis Oriental. Eh, you just told us pinanganak kayo sa Jinjiang, sa Fujian province. So, a lie on the birth certificate, isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. 你刚才有说过你是在中国福建出生的，对吧？但是这个菲律宾的出生证说你在 Misamis Oriental 出生的，所以这个证明你的出生证就是虚假的，而且这个是不是正常的出生证？ Mr. Yang, klaro po sa komite namin na peke yung birth certificate nyo. Peke yung pagka-Pilipino ninyo. Inaamin mo na nagpapanggap ka lamang na Pilipino para magkapera dito sa Pilipinas. You've been deceiving this country for the last 26 years. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.